It's nice to be back. Okay. Napansin nyo, dito lang yung camera natin. Kasi sira na yung action cam natin. 1 month tayong email exchange ng email sa parang customer service ba yun? Sa DGI. DIS. Ang dami nilang test na pinagawa. Pero wala din. Wala rin nangyari. Pero at least tinatry nila. Hindi sila sumuko kumbaga. Kaya nasabi ko na nga, nasabihin nyo ng sira para makabili na tayo ng bago. Sabi, test nyo muna, ganyan. Test, ang daming test, settings, iba-ibang settings. Tapos, ang nangyari, after a month, sabi, kailangan na for pick up. Late ko na realize, yung kausap ko pala sa US na customer service pala yun. For further testing daw, kailangan daw pick upin. Tapos tinry ko i-edit ng i-stabilize lang natin siya sa editing. Kaso hindi ko kinaya. Ini-edit ko, nahihilo ko. So na-imagine ko, kung ipopost ko ng ganun, mahilo rin kayo. Hindi ko nga siya matapos parang wala pa akong 10 minutes, nahilo na ako na sobrang tagtag niya. So pag inaano ko naman, pag ina-apply ko yung stabilization bago ko putol-putulin, nag-e-error, hindi kaya ng PC. Mahinang klase. Kaya yun. Teka lang. Salamat ma'am. Natingin nyo okay lang ba na ganyan lang yung view natin? Diyan lang yung camera natin. Nakatapat lang sa atin. Pero syempre, hindi. Tingnan nyo. Diba? Pikit mata ko yan. Pikit mata kong binili yan. Na-realize ko, yung 60. Kasi kada nagpo-post tayo, hindi tayo bumababa ng 60. So yung 60 na nanonood na yun, syempre unang-una, thank you ng matindi. Parang may pakiramdam ko, responsible ako. Dahil kinlik nyo yung subscribe, ganun. Or pinapanood nyo, nagko-comment kayo, yan sila Papa Oscar. Ay, Papa Basa. Papa Alpha Oscar ba? Basta yun, nga nagko-comment lagi. Hindi ko na isa-isahin. Naalala ko lang si Papa Alpha Oscar kasi siya yung pinakauli. So yun nga, nag-post tayo, sira yung camera. So ngayon may bago na tayo. So ito yung gamit natin, DJI 360 installment. Medyo mahal siya, 3990. Ganun. Yan yung presyo. Yung kaysa paggawa ko, bita lang, kamote moves. Kaysa ipaayos natin, wala nang linaw maayos, baka hindi na maayos kung papaayos natin yung isa. Tapos di natin alam kung magkano. Bumili lang din ako niyan. Yan yung binili ko kasi meron siyang settings na single lens. Tsaka hindi pwede sa 360 kasi mahaba. Pag ilagay sa chin mo, nakaharang na sa mata natin. Baka nakaharang na. Diyan naman natin nasukat. Pero ito medyo nakaharang, pero kita pa rin naman, kitang kita pa rin. Tsaka yung DJI mic natin, baka hindi mag-connect sa iba. May gina yung paras DJI, di ba? Tapos since bago siya, di ba? Alam ko maraming magiging problema pa yan sa firmware, pero at least bago na siya. Alam naman natin pag may bagong gadget, iba yung pakiramdam, di ba? Kahit na wala ka ng pambayad, kahit utang. Pero syempre nga, yun nga, may pakiramdam ako na meron akong responsibilidad dun sa mga nanonood kahit paulit-ulit yung mga videos natin.
And nung nag-edit ako, na-miss ko mag-edit kahit nahihilo ko. Parang aliw na aliw ako. Hinto lang tayo dito. Try natin yung sinasabi ko na single lens mode. Sana tama yung angulo. Yan, kailangan lang natin ma-sure na nakatapat. Taka nasasara natin. Uy, tama-tama. Baka kasi buong biyahe. Nakatapat sa mukha natin. Okay. So ito yung dahilan kung bakit natin to. Ito yung napili natin. May ganito siya, single lens. Pero sana tama yung view. Hindi masyadong nakatungo. Kasi pag naka single lens yata, hindi yata pwede usog-usog. Steady lang siya. Tsaka sana hindi mahulog. Gagawa na ng paraan yan na malagyan natin ng tali. Kasi ako, pamahiin ako na pagbago yung gamit, mabilis siya masira within a week or a month. Or mabilis mawala, ganun. Gaya nung mga nakakasabay natin na nagko-commute pa tayo dati, nagbo-bus. Kadalasan ng mga nadudukutan na nakakasabay ko, lagi na sinasabi, kakabili ko lang nun. Kaya di pa tapos bayaran yun, kakakuha pa lang. So di ba, parang na-solidify niya yung pamahiin natin. Kagaya ito cellphone natin, nung bago yan, basag kagad yung LCD niya, nahulog sa motor. Nahulog kasi punong-puno yung tank bag natin, nag-slide siya. Eh hindi niya kaya pagka Gorilla Glass nga, kaso pag yung million beast pa talaga tumama doon sa bato, kasi bato yung nalaglagan niya mga kanto-kanto, basag kagad Sana lang tama yung angulo. Di ba natin alam yung settings Sana lang yan. Tinignan ko lang yung yung mga dating alam nating settings. Tinry natin. Naka-normal yan, hindi yan nakadilag. Yung mic niya, alangan ako. Kasi ang lakas ng pickup niya, -12 na nga yung gain Doon sa Action 4 natin, yung pickup nun -10 okay na. Kaso dito parang sagad lagi yung kulay green, tapos parang konting salita lang ako, nagpupula kaagad. So baka magcha-choppy-choppy to. So yun ang mangyayari pagka nag-choppy-choppy, hindi natin mapopost. Baka clips na lang. So yung weight niya, may pagkakaiba ba sa pakiramdam ko? Parang wala naman, same weight nung Action 4. Pero sure ako hindi sila magkasing bigat. Pero ito kasi parang parang wala naman, parang hindi ko siya napapansin na bumigat siya. Medyo nakaingat lang siya ng konti, medyo nakakailang lang tingnan. Pag tumitingin ako sa dash natin, hindi na pwede yung mata lang ang pantingin ko. Kailangan yung mukha kong konti. Dati mata lang Ayun, so welcome back sa atin. Welcome back din sa inyo sa channel natin, kung magbabalik man. Kasi sabi ni YouTube, hindi YouTube, sabi ng mga YouTube education, pag nagpahinga ka na matagal, mawawala yung mga nag-gain mong viewers. Pero sana ganun pa rin, or kahit mawala, mabawasan, okay lang din, basta mayroon pa rin matira. Wag lang masiro. So ayan, pauwi, samahan niyo ako umuwi. So ganun pa rin, bago camera, old content, paulit-ulit pa din. Wala tayo, hindi tayo sa bukod na sa sira, nagtatrabaho tayo, marami tayong ginagawa ngayon. Pero sana makakuha tayo ng time. Meron akong iniisip yung gusto ko sanang i-share, yung simpleng technique lang naman yun, pero para sa akin malaking bagay yun yung paahon, kung paano gagawin kung mag-stop ka sa paahon. Share ko lang, pero para sa hindi nakakaalam, ganda nito, Classic 250. Laki ng gulong, pogi. I miss ko tuloy si Bonnie. Yun, sakto, go. Swerte, dahan-dahan lang kasi may mga bata dito. Baka biglang tawid hindi 100% yung diwa natin. Medyo pagod
konti lang naman yung ginawa ko sa trabaho. Good job mga sirs. May bigat din pala pag lumilingon, naramdaman ko. So kailangan maganda yung helmet natin dito. Hindi ko naman maganda. Yung kasi ito medyo maluwag. Tapos naglagay rin pala tayo ng ano, ng tawag dito, ng film dito. May babalik dito yung camera pero post ko na lang kung makikita. Nakita ko lang kasi siya kay Boss Reed. Tapos mayroon siyang link doon, sinubukan ko. Okay naman, hindi na siya nung nag-uulan, hindi na siya nagpa-fog. Kay sir na nag-request ng long-term review nung tawag dito, yung kay Sir Mel, yung pampadulas ng tubig. Hindi ko pa magagawa na, pasensya na sir, pero gagawa natin yon. Kasi pahapyawan natin. Simula na nilagay ko, di ba sabi mga 8 months, kasi nakita mo yung luma natin video. Hindi ko siya nung buong simula nung kinilalagay hanggang nung 8 months, hindi siya hindi ko siya napansin na nahirapan ako. So ibig sabihin may may epekto pa rin siya ng konti, pero medyo nagbubuo na nga siya, pero dumudulas pa rin siya pag high speed. Hindi kagaya ng nung wala. Okay pa rin siya, ibig sabihin nung 8 months na yun. Ayun, so gagawin natin ng review sir. Pasensya na, hindi pa natin masikaso ngayon. Tsaka hindi nag-uulan eh. Pero yun yung yung initial siya. Okay siya. Kasi hindi ko siya napansin na nag-degrade. Konting-konti lang kung ano man. Kasi dati kahit hindi high speed, hindi masyadong high speed, dumudulas talaga siya. Ngayon, nung bandang huli, dumudulas pa rin naman pero mas mabilisan ng konti. So, or mas malakas yung hangin, parang ganun. Pero malinaw pa din. Tapos, doon sa kinabit natin isang helmet, hindi ko siya masabi kasi marami ng gas-gas yun. Pero in fairness, nakatulong siya doon sa mga gas-gas niya na maliliit. Kasi parang nalagyan nung pampadulas na yun yung mga ibang gas-gas na maliliit. So parang nawala. Pero wag niyo akong i-quote doon. Yun lang yung napansin ko. Hindi ako sure, baka placebo effect lang. Tapos pala, may bago tayong bag. Ito yung tunnel bag ng Immortal. Para sa para sa mga underbone ba yung tawag doon? Yung walang tangke. Sukat yan doon sa space nila sa walang tangke. Yung parang PG-1, di ba, walang tangke yun. May palubog siya sa gitna. Sakto yan doon, kaso nga lang nagustuhan ko yung tsura niya. So binili ko. Tapos yung plunge, yung nasa ilalim nung tank bag natin na Cosima, nilipat ko lang dyan para magamit pa rin natin siya as tank bag. Okay naman, mas malaki, mas maraming pwede ilagay. Cabitex. Nakabukas pala yung helmet natin kanina. Baka maiingay na nasa na EX. Pero sana hindi masyado malakas yung yung mic, kasi baka pag nag-chipping, putol-putol yung salita parang niya yung maingay. So nakadetect niya na maingay yung boses natin, kaya ini-eliminate niya. Nakaano tayo, noise reduction ng low. Yung nga pala, yung isang camera natin malinaw pa siya. Totoo, ang ganda-ganda pa niya, kaso mantagtag. So baka gawin ka na lang webcam yun, or pag nag-video tayo ng naka-steady, naka-tripod, pwede pa yun. Kasi malinaw yun, gusto ko yun eh. Ang ganda ng Action 4 na yun. Siyempre yung tinalan natin, Action 1 to Action 4 kagad. So ang dami na nilagpasan, kaya tuwan-tawa ako dun. Ganda nun eh. Tapos nakalimutan natin mag-load. Walang 100 na lang pala yung load natin dito. Pero dito kasi nag-negative naman yan. Mag-negative siya pag tas magbabawas sa susunod mong load. Kinausap ko yung teller, sabi ko, maano ba ako? Kasi di ba parang nafa-fine na parang lumabas sa balitaan ganun. Sabi ko, sir, mafa-fine ba ako pagka ganito kasi wala na nga akong load.
Eh sabi niya, negative na lang natin, sabi niya. Sabi ko, sir, baka ma-fine ako. Hindi, sabi niya. Yung mga ifa-fine, yung mga hindi talaga naglo-load, tapos dumadaan dyan. Nagne-negative, tapos magpapalit na ng bago. So kung regular ka naman naglo-load, sabi, hindi ka naman ma-fine kasi regular ka naman naglo-load. Ayun. So pagkakulang sa alanganin, ganito ka madaling araw, wala kayong hihintuan. Kung konti lang yung pagitan pwede na siguro na huwag na kayo huminto, i-negative nyo na lang. Okay, tapos yung ito yung mga nito nagwa-vlog, pag nagwa-motor tayo, kahit patagtag, naka-on pa rin yung videos natin, tapos naka-mic pa rin tayo, nag-ano pa rin ako, nagkasalita pa rin ako, kinakausap ko pa rin kayo kahit alam kong hindi nyo siya mapapanood. Wala lang, kasi sanay na tayo eh. Kaya hindi ko na miss mag-vlog, na miss ko mag-edit. Eto, hindi ko alam paano i-edit pala to. Oo nga pala, wala pa tayo nung app. Di bale, pamaya na lang pag-uwi. Habang nagkakopya, mag-i-install tayo. Lakas ng hangin, hinahangin ako. Ang bagal kasi. Ilan takbo natin? 93 lang. Pag medyo mas mabilis, hindi masyado nakahangin eh. Nung crosswind, yun nasa gilid. Tingin lang tayo sa likod, baka tayo naman banggayin sa likod. Bagal na masyado. Ba yan? 36 expressway, baka banggayin tayo sa likod dyan. Yung truck sa likod, baka abutan tayo nyan. Grabe naman kasi ito, nasa fast lane siya. Ang bagal niya. Delikado yan. Babanggayin ka ng mga truck, kina-overtakean ka. Hindi pwede yung ganun. Kaya dapat may minimum speed limit talaga. Minsan kasi baka may issue yun, kaya ganun. Hindi natin alam eh. Pero yun nga, mas delikado yun. Kita mo, ina-overtake kasi sa malalaking truck. Eh baka pang nagkamali ng overtake ka, masagi ka pa. Yun lang ang sa expressway. Kailangan komportable ka sa highway speeds. Kaya yun naman talaga dapat eh. Pagbago ka. Pero para sa akin, pagbago ka mas madali sa expressway kasi walang tumatawid, di ba? Walang aso. Dito may aso eh. Walang intersection, walang stoplight. Diba? Mas safe siya. Kaso nga lang yun nga, kailangan komportable ka sa medyo mabilis. Well, hindi naman medyo mabilis, highway speeds lang. So tips yun, tips natin sa mga beginner, kagaya natin. Tapos na tayo sa Cavitex. Ito naman tayo sa Kawit pa rin yata to. Kawit exit eh, pero hindi ko alam kung Kawit talaga yun. May sobra pa tayong 73. Makapasok pa tayo pabalik. Isang toll gate nga lang. Okay lang natin pag-load mamaya pag-uwi. Kaya maalala ko, para pagpasok bukas wala na iisipin, dire-diretso na. Kasi madamang late na naman tayo magigising yan. Nagaya kanina. Maraming lubak dito. Mag-highland tayo. Truck naman yan. Walang rear view mirror. Kaya mo na mailawan ng malakas. Ito, mga motor tsaka kotse. So hindi tayo pwede mag-high. Mailawan yung side mirror nila tsaka rear view mirror. Alam ko yung pakiramdam nun. Mahirap din talaga magmaneho pagka ganun. Lalo pag sobrang lakas yung ilaw. Yung pag SUV kasi taas ng ilaw niya, di ba? Mataas yung SUV, di ba? Kasi natutukan niya kasi inahay. Parang pinamamadali niya ako eh. Takbo ko 130 na. Sabi ko, grabe naman to. Nakakatakot eh. Pero syempre pagka ganun, hayaan mo lang. Huwag ka magpapanik na pag-change lane ka kagad. Hintayin mo lang na may chance ka mag-change lane. Essence yun, madaling araw yun. Madali mag-change lane kasi wala masyadong sasakyan.
Kailan tayo nagpagas? Parang kahapon lang tayo nagpagas ah. Monday, Tuesday, Wednesday na ngayon eh. Tuesday shift. Kaya kalahati na kaagad. Medyo obvious kasi yung mga takbo natin naman nakaraan. Medyo na-miss natin magmotor. Kasi, di ba? Parang last week. Hindi, napagmotor naman pala tayo last week. Pumasok tayo last week. Pero ko, parang na-miss ko itong mga nakaraan eh. Yun nga pala. Isa pa, nagpalit na pala tayo ng gulong sa likod. Naka-Michelin na tayo. Inabot ng 15. Kasi 10-12 months natin credit card. So, credit card na naman yun. So ayun nga, okay yung naging improvement niya na hindi na siya masyado naging stable siya lalo. Road 6 na, rin yung likod natin para sa silang road 6. Yung sa harap makapal pa, kaya hindi pa natin pinalitan. So na-research ko din, sabi ko tuwing kailan ba nagpapalit ng gulong sa motor. Ang nakita ko, majority 2 beses ka papalit sa likod bago ka magpapalit sa harap. So mangyayari, susunod na palit natin likod, sabay na yung harap. Makapal pa ng harap eh. Tapos pinakayos na natin kay press. Meron tayong video nun, kaso yun nga, matagtag. Nakakatamad panoorin. Na inayos yung ano, kasi lumilikod isang beses, papasok tayo. Kinabahan ako, papasok ako, C5, nanginginig yung manabela ko. Hindi naman nanginginig, parang puipitik ng ganyan no. Konti-konti. Sunod-sunod akala ko sa kalsada. Minto ako. Tingnan ko gulong ko, okay naman. Tapos hindi siya palagi. Tapos yung preno ko, kumakaskas minsan-minsan. Kaya hindi ako nakapreno, kaya hindi ako pumreno. Bigla siyang tutunog na kumakaskas. So yun nga, dinala ko kay press. Sabi ko press, marami lang ba yung... sabi ko, press pa-check naman kasi yun nga, sabi, chinek niya, tingin niya bearing, yun din yung hinala ko nung una, bearing or madumi lang yung preno. Mabot lang ng 500 yung labor, tapos yung bearing parang 300 plus. Pares na. Ayun, 200 plus pala. Basta mga ganun. Hindi ko na maalala eh. Ayun, yun yung mga bago sa atin. Yung bag. So yung camera. Ano pa ba? Ibabalita ko dapat sa inyo. Hindi ko na nagawang ibalita. Yung camping naman, di naman tayo nakasama sa camping. Kaya wala. Kaaway pa yata itong mga aso na to. Hindi nyo ako pwedeng habulin dyan, may lubak dyan eh. Kailangan ko mag-slow down talaga dyan. Primera tayo para may buwelo tayo pag-abante. Buti na, hindi tayo nahabol. Slow down lang tayo. Tapos pag hahabol, tsaka tayo arangkada. Parang crossover. That's my move. Sa mga titos at titas dyan, alam nyo yun. Crossover, that's my move. Kaya di tayo marunong mag-crossover. Di tayo masyadong marunong mag-basketball. Sa atin turnover. Turnover, that's my move. Kaya may nanghihabol sa akin ito lagi pag hapon. So ginagawa kapag andyan siya. Kasi tsuma timing yun, di ba? Tinatimingan ka niya lumapit eh. Ginagawa ko na slow down ko lang. Tapos pagkahabol na siya, tsaka ko yung arangkada. Pero siyempre tignan mo yung pupunta mo, baka mabangga naman. So tips ulit yun sa aso. Parang kasi tinatimingan niya yung bilis mo eh. So pag nagbago ka ng tempo, uy, ibon. Pag nagbago ka ng tempo, ma-off timing siya. So maiiwanan mo siya. Ayun, tips ulit. Welcome back tips. Random tips. Daming patay na ano dun palaka. Kawawa naman. Hindi ko alam kung bakit tumatalon yung palaka sa gulong. Ni-research ko ngayon, may nakakalama sa inyo pagka maulan dito or kahit hindi maulan tapos siya umulan, pag may palaka tumatalon sa gulong parang nagsi-suicide. Bakit kaya? Hindi ko siya akala ko nung una kasi tiyempo lang pero parang nagsi-suicide talaga eh. Naisip ko baka tinatalunan nila yung ilaw, akala nila pagkain, insekto. Naku, hindi tayo pwede mag-slow down tapos mabilis dito. Lubak dito. Buti na lang, di umabol. Okay, nasabay na tayo. So, welcome back sa atin. Tsaka sa inyo, welcome back sa channel natin. So, sa mga nanonood, nagko-comment, nag-subscribe. So, thank you naman matindi. Hanggang sa muli. Tabayo.